Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Pagara, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So isang malungkot na balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil bigong manalo ang ating pambato na si Prince Albert Pagara sa naging laban nito sa bansang Australia kontra sa undefeated Australian prospect na si Billy Polkinghorne. Ito ay sa kabila ng weight advantage ni Pagara nang dahil sa pag-overweight niya. Dahil dito kaya naman nasungkit na ni Polkinghorne ang WBC Australasia Lightweight Belt. Bukod dyan ay umabante na rin ang kanyang napakalinis na record sa 6 wins with 2 knockouts at walang talo. Habang si Pagara naman ay nalasap ang kanyang ikatatlong talo sa professional boxing career niya. Sa kabilang banda naman mga idol ay dumating na nga po sa bansang Japan kanina lamang ang ating pambato na si Pinoy boxing legend former 4 division champion Nonito Donaire Jr. at ang buong kampo niya. At pagkalapag nga po nito sa airport ay agad na itong dinumog ng mga Japanese media and reporters. Isang patunay lamang kung gaano kalaki ang pangalan ni Donaire sa Japan. Ganun pa man ay may sapat na panahon pa po para mag-adjust sa klima at mag-ensayo si Donaire dahil may saktong 1 linggo pa bago ang kanyang bigating sagupaan kontra sa Japanese knockout artist na si Rico Masuda. Kailangan pong makuha ni Donaire ang panalo sa laban na ito upang maging mandatory challenger ulit siya para sa WBA Bantamweight World Champion Seiya Tsutsumi. Ang kanilang sagupaan po kasi ni Masuda sa March 15 ay ang siyang magsisilbing WBA Bantamweight World Title Eliminator fight. Hindi rin po natin alam kung magiging maganda ba ang epekto ng sobrang pagiging aktibo ni Donaire sa edad niyang 43 anyos. Ito na po kasi ang magsisilbing pangatlong laban ni Donaire sa loob lamang ng 9 na buwan at ang pangalawang laban niya sa loob lamang ng 3 buwan. Kaya naman suportahan at ipagdasal po natin na makuha ni Donaire ang panalo. Samantala, nagbanta na din nga po ang former WBC featherweight champion Mark Magnifico Magsayo matapos nitong pumirma sa Sufa Boxing Promotions ni Turki Alasik at Dana White. Ayon kay Magsayo ay makikita na umano natin ang bersyon ng Magnifico sa 135-pound lightweight division. Bukod dyan ay inaasahan din na sa buwan ng Mayo magaganap ang kanyang kauna-unahang laban sa ilalim ng Sufa Boxing. Madaming fans ang nasasabik para sa karera ni Magsayo at sa ginawa nitong hakbang bilang kauna-unahang Pinoy boxer na pumirma sa ilalim ng Sufa Boxing Promotions. Lalo pat nangako sa kanya ang Sufa na bibigyan siya ng mga ito ng hindi bababa sa 3 laban sa bawat taon. Kaya asahan po natin na magiging aktibo talaga ng gusto si Magsayo ngayon na may bago na siyang promoter. At para naman sa mga nagtataka, ay ayos na ayos pa rin po ang relasyon nila ng MP Promotions President Sean Gibbons. Dahilan kung bakit ito pa rin ang magsisilbing advisor niya. Nang sa ganon ay maipagpapatuloy pa rin ni Gibbons ang paggabay sa karera ni Magsayo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH